Hello, kamusta po? Ayun, nagbakasyon tayo ng 2 araw kasi po bawal magkampanya ng Holy Thursday tsaka Good Friday. So nagrelax muna tayo sa Batangas, kauuwi ko lang. Pero ito, Holy Week na Holy Week. Ano ba naman tong ikinakalat sa social media na fake news? Lamang na daw si Sara Diskaya kay Mayor Vico. Nakita ko to kumakalat sa iba't ibang mga Facebook groups sa Pasig eh. Sa taas, nakalagay SWS survey, trust approval rating. Tapos sa baba, nakalagay source, Philtech Dev Transparency Survey. Survey conducted by Pasig PH Chapter. So, doon pa lang medyo mapaglinlang na. Ito pong nilalabas na art card kung saan sinasabi na 48% si Sara Diskaya at 45% si Vico Sotto. So, sa District 1 daw, lamang si Sara ng malaki. Habang sa District 2, konti lang yung lamang ni Sara. Sa akin po ito ganyan yung kanilang ginagawang strategy. Ewan ko kung sino gumagawa nito, kung sa kampo mismo ni Sara o supporter nila o kung sino man. Pero kasi po, nitong mga nakaraang buwan, tsaka ang daming mga puro paninira kay Mayor Vico, galing mismo sa page nila. Mga hirit nila na si Mayor Vico daw puro puro papogi lang, puro social media lang, o yung sinasabi pa sa interview hindi importante yung sa good governance, kung ano-ano sinasabi. Si Attorney Ian Sia panahihirit din kay Mayor Vico Sotto. So puro paninira sila. So hindi mo tuloy alam itong mga ganitong klaseng mga survey kung ito ba ay galing lang sa mga supporters nila o may kumpas ba? Sino ba kumukumpas? So hindi natin masabi. Pero ito po ay, kumbaga ang strategy dito is a form of mind conditioning. Okay? Kumbaga parang habang papalapit ng papalapit, dumidikit daw yung survey para pag malapit na yung eleksyon, kung meron man silang masamang balak o kung meron man silang kumbaga plano o hindi magandang plano, or kung bubuhusan nila ng kung anuman, 'di ba? Mas kapani-paniwala dahil may lumabas na survey na gano'n. Pero yun naman po kahit naman po doon sa mga ibang survey na nakikita ko, yung mga mas trusted at yung mga mas kilala na mga survey firms, pinapakita po na ang layo po ng lamang ni Mayor Vico dito po kay Sara Diskaya. Okay? At yung mga taga-Pasig ay kumaga hindi sila nadadala nung pong mga ginagawang pag-aayuda, alam nila na ito po ay ginagawa dahil gustong tumakbo at dahil gustong maging mayor. At kapag nakaupo na sa pwesto, di ba? Kumbaga, balik sa dating gawi. Parang ganun siguro yung mangyayari. Hinahanap na ng mga taga-Pasig yung good governance mula kay Mayor Vico Sotto. Yung pong walang pinipili, walang favoritism, walang bias. Kapag merong proyekto, kapag merong serbisyo, kapag merong ayuda, lahat po nabibigyan. Hindi lang po yung malapit kay mayor, malapit kay chairman, lahat po pantay-pantay. Kapag kung sakaling manalo yung pong mga gustong mag-alis kay Mayor Vico o gustong ibalik sa dating sistema, gano'n na naman po ang mangyayari. Pili-pili na naman po yung pong makakatanggap. At mas konti yung matatanggap kasi po napupunta sa korupsyon, di ba? Kaya nga po itong ginagawa ni Mayor Vico ay talagang kakaiba. At ang maganda diyan, sa 6 years ni Mayor Vico, hindi lang niya na bawasan ng malaki yung korupsyon. Hindi lang niya napaganda yung pag-distribute ng mga serbisyo sa Pasig at mga ayuda at mga pamaskong handog, nadoble pa niya, more than double, yung pong kita o yung income nung Pasig. From 10 billion nung nagsimula siya, ngayon po nasa mga 22 plus billion na po yung pong income na na-generate po ng Pasig na ibabalik naman po nila sa kanilang mga mamamayan in terms of services. Ngayon po merong mga pabahay na ginagawa na sinimulan itong sila Mayor Vico at tuloy-tuloy po yung construction. Kaya huwag kayong maniwala dun sa mga sinasabi na walang infrastructure projects. Hindi po, talagang nilinis muna, inayos muna yung sistema. Inuna muna yung mga serbisyo sa tao, katulad sa ospital, yung pong pag-zero billing, yung pong sa mga scholarships, yung pong sa mga eskenita. Kasi yun yung iba kasi, ang basihan lang nila, yung mga malalaking building. Para sa kanila, yun lang ang importante. Kasi siguro, yung malalaking building, doon sila nakakakupit, doon sila nakakakuha ng... Pero napapabayaan, yung pong mga eskenita, ang papangit, ang lulubak,
Tapos may mga butas, delikado. So tinutukan din po, inayos muna ni Mayor Vico marami po sa mga iskinita, marami sa mga pasukan diyan po sa mga masisikip na lugar, diyan po sa mga looban ng Pasig. Ayan po. At ngayon po, ngayon sa kanyang final term, diyan napapasok yung mga big ticket legacy projects, katulad po ng bagong City Hall, katulad po ng mga pabahay at mga iba pang mga patayuing bayan. So ayan, wag po tayong magpapaniwala po diyan sa mga paninirang ganyan. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo mula kay Mayor Vico, and of course ang mga Pasigueño buong-buo ang suporta po sa kanya. At nagiging inspirasyon ito sa buong Pilipinas. Sa totoo lang, ito pong example ni Mayor Vico of good governance. And like I said before, itong si Mayor Vico ang future of Philippine politics. Sinabi ko yan 6 years ago. At ngayon po, yun pa rin ang paniniwala ko at hindi ako nagkamali talaga. Kaya suportahan lang po natin, ikalat natin yung ganyang klase ng pamumuno. See you po sa next video, guys. Bye-bye.